Natapos ang ating last chapter sa Wistoria Wand and Sword, kung saan si Will Surfort ay nalaman na ang kanyang mahika na taglay, at ito ay katapangan. Matapos matuklasan ni Will ang kanyang kakayahan, ay nag-iba ang kanyang itsura at ang kulay ng kanyang buhok ay naging puti. Ang lahat ng madaanan niyang halimaw ay mabilis na naglalaho, at tinulungan din niya si Sion na harapin ang Devende. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang Wistoria Wand and Sword, at ito ay ang chapter 28. Nagsimula ang chapter kung saan sinabi ni Colette na puting buhok. Ikaw ba si Will Surfort? Sinaad naman ni Sion na Mangmang, ikaw ba yan? Matapos pigilan ni Will ang pag-atake ng halimaw, ay umatras ito upang kumuha ng buwelo para makapaglansad ng atake sa kanilang kalaban. Mabilis na kumilos si Will Surfort at ginamit ang kanyang espada upang ihampas ito sa halimaw, matagumpay namang tinamaan ni Will ang halimaw at nasaktan ito sa atake ng ating bida. Sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ni Will Surfort ay tumilapon ng napakalayo ang kanyang kalaban. Napunta ang halimaw sa sentrong lungsod ng syudad at sa kanyang likuran ay naroon ang headmistress ng Rigarden Academy na si Cauldron. Ang kasama ng headmistress ay sinabihan siyang kailangan na niyang mag-evacuate dahil nasa malapit lang ang halimaw, ngunit hindi naman ito pinansin ng principal, at inihanda niya ang kanyang sarili upang maglunsad ng isang magic spell sa halimaw. Itinaas niya ang kanyang wand at nagbigkas ng incantation spell, na Simmer and Boil Peridos, Cauldron's Water Mirror. Isang magic circle ang lumabas kung saan patungo ang halimaw, at gumawa ito ng isang bilog na tubig. Sakto ang paglanding ng Devende sa ginawang atake ng headmistress, at dahil dito ay tumigil sa paglipad ang halimaw. Kaya pala gumamit ng magic spell ang headmistress, ay upang maiwasang tumama ang halimaw sa gusaling kinatatayuan nito, at hindi gumuho. Sinabi ng headmistress sa kanyang sarili, na ito ang kalaban na kailangan naming matalo. May bigla namang makapal na usok ang nagkalat sa kanilang paligid, at may nakita ding kakaiba si Cauldron, habang ang mage na nasa kanyang tabi ay sinabihan siya, na Principal Cauldron, kailangan na nating makaalis dito, ngayon din. Sinaad naman ng headmistress, na sandali lang. Ang nakita pala ni Cauldron ay si Will Surfort, at ito ay papalapit sa Devende. Muling nagkaharap ang halimaw at ang ating bida, kung saan napapaligiran sila ng makapal na usok. Habang kaharap ni Will ang halimaw, ay sinabi nito na oras na para tapusin ang laban na ito. Tumakbo ang dalawang magkatunggali upang lapitan ang isa't isa, at nang napalapit na sila ay may isang malakas na pagsabog ang nangyari, na ikinagulat ng lahat. Sinambit ng mga high mages na ano ang sanhi ng malakas na pagsabog na iyon, habang ang mga sugatang dwarves ay narinig din ito at sinaad, na nanggaling ba ang tunog na iyon sa sentrong syudad ng Rigarden. Narinig din ito ni na Julius, Lihanna at Wignall. Sinabi ni Julius sa kanyang sarili, na huwag mong sabihin na nilalabanan na niya ang halimaw. Napagtanto naman ni na Lihanna at Wignall, na si Will Surfort ang humaharap sa halimaw, at mabilis na kumilos ang dalawa upang puntahan ito. Medyo nakaramdam naman ng takot si Julius at sinabi, na anong binabalak mo Wignall? Ikaw din Lihanna. Nakakainis, naubos na ang aking kapangyarihang mahika, alam nyo ba yon? Wala namang mapagpipilian si Julius, at tumakbo din ito upang sundan ang dalawa. Inilipat naman ang scene kay Professor Edward, kung saan sinabi nito sa kanyang sarili, na ikaw ba yan Will Surfort? Ang mga sunod-sunod na tunog na iyon, nilalabanan ba niya ang Devende? Patuloy na nagsasagupaan sina Will Surfort at ang halimaw, kung saan ang bawat atake na ginagawa ng isa't isa, ay nagsasanhi ng malakas na tunog, at unting-unting nasisira ang kanilang paligid. Ipinakita naman ang mga Magie Evanders na nasa taas pa din ng tore, at nakikita nila ang nangyayaring bakbakan sa lungsod ng Rigarden. Nagulat naman si Elf Arya sa kanyang nakita, dahil napagtanto nito na ang tao na humaharap sa Devende, ay ang kanyang kababata na si Will Surfort. Inilipat ang scene kay Krilwi, kung saan nakaligtas ito sa ginawang pag-atake sa kanya ng halimaw, ngunit ang kanyang ulo ay nagdudugo. Ito ay bumagsak sa bubong ng bahay, habang pinapanood niya ang labang nagaganap. Sinabi ni Krilwi sa kanyang isipan, na patas na ba ang laban nila ngayon, kontra sa kalabang tinalo na siya noon. Nakita ni Krilwi si Professor Edward na nasa kanyang harapan, na ikinagulat niya, at naging dahilan upang madulash ito, at bumagsak pa ibaba ng bahay.
Sinabi ni Professor Edward kay Krilwi na Sera, masaya akong makita ka na buhay. Napaubo naman si Krilwi at sinabi sa kanyang kaklase dati na imbes sa ganyang bagay, ano ang nangyari? Ano ba talaga ang batang iyon, Ed? Hindi umimik si Professor Edward, habang inilipat naman ang scene sa mga iba pang estudyante ng Rig Garden, kung saan nasa taas sila ng gusali, at pinapanood ang nangyayaring bakbakan. Manghang-mangha ang babaeng estudyante na nagngangalang Emma, sa laban na nangyayari. Niyaya niya ang kanyang mga kasamahan, na kailangan din nilang tumulong sa laban, ngunit sinabi ng lalaking estudyante, na tumigil ka Emma. Ang mahika ay hindi gumagana sa mga halimaw. Sa kabilang banda, kung tatamaan mo ang tao na iyon, makakagulo ka lang sa kanya, bukod pa rito, hindi ba ang tao na iyon ay ang walang mahika? Sinabi naman ng isa pang estudyante, na pagkatapos ng lahat ng pagkakataong kinutyan natin siya, at ginawa siyang katatawanan, ano ang maaari nating gawin para sa kanya sa puntong ito? Tumahimik ang tatlo matapos nilang magsalita, habang ang isang estudyante ay naglakas ng loob upang sabihin, na pero ang tao na iyon, siya ang nagligtas sa akin. Naalala niya ang ginawa ni Will Surfort sa kanya, noong iniligtas niya ito, at sinabi sa kanyang isipan, na magpahanggang ngayon, siya ay nakikipaglaban para sa ating kaligtasan, alam kong pang makasarili lang ito, gayunpaman, wala bang maaari kaming gawin, para matulungan siya. Bigla namang sumigaw ng napakalakas si Sion, habang nakaharap ito sa nangyayaring laban at sinabi na, magpatuloy ka lang. Sina Wignall, Lihana at Julius ay saktong dumating, at narinig nila ang ginawa ni Sion, na ikinagulat nila. Si Colette ay naghahanda din upang sumigaw, at ipag-cheer si Will. Sumigaw muli si Sion at sinabi, na manalo ka, Mangmang. Isinigaw naman ni Wignall, na huwag kang matatalo Will. Gamaya din si Lihana na sumigaw at sinaad, na huwag kang papadaig, abante lang ng abante, habang sinabi ni Julius, na kung nakarating ka na sa puntong ito, gawin mo na ang isang bagay na ikakatalo ng halimaw na yan. Nakita ng mga iba pang estudyante ang ginagawa ng grupo ni Lihana, na ikinagulat nilang lahat, habang sabay-sabay na sumigaw sina Lihana, na kaya mo yan, Will. Ang mga estudyante na nag-iisip ng paraan na tulungan si Will Surfort, ay ginaya ang pag-cheer ni Lihana sa kanya, at sabay-sabay nilang sinabi, na huwag kang susukong talunin ang kalaban. Ipinakita din si Donna na sumisigaw at sinabi, na bigyan mo siya ng isang malakas na ataking makakapagpatumba sa kanya. Hindi din nagpahuli ang batang iniligtas ni Will at sinabi, na kaya mo yan Kuya Will. Bigyan ng jacket yan, joke. Habang patuloy ang sagupaan ng dalawang magkatunggali, ang lahat ng tao na nanunood sa kanilang laban, ay isinisigaw ang pangalan ni Will, at sinasabi na talunin niya ang halimaw. Inilipat naman ang scene kay Iris, kung saan nakikita niya ang ginagawa ng mga tao kay Will. Sinabi nito sa kanyang isipan, na ang Rig Garden o ang mundo ng mahika, ay pinapalakas ang loob ng walang kakayahan, na hindi kayang gumamit ng magic. Ang ganitong pangyayari ay isang hindi pinatapos ng narrator ang nais sabihin ni Iris, at inilipat ang scene sa nagaganap na bakbakan. Ang mga istruktura na nasa kanilang paligid ay unti-unti nang nagigiba, at habang patuloy ang palitan ng atake ng dalawa, ay sinabi ni Will Surfort sa kanyang sarili, na ako'y nagdusa sa buong panahon. Ako ay naghirap sa buong buhay ko, ako'y itinakwil at kinutya, at may mga pagkakataong tinanggihan ko ang mundo. Patuloy na nilalabanan ni Will ang halimaw, habang ang lahat ng tao sa syudad, ay patuloy ding sumisigaw para palakasin ang loob ng ating bida. Sinabi pa ni Will sa kanyang isipan, na pero sa kabila ng lahat, sa kaloob-looban ng puso ko. Palagi kong naiisip na sana ay makilala ako. Kahit na ang mga tinig na ito, ay nag-iisa at limitado sa sandaling ito. Ang mundong ito na nagbigay sa akin ng tapang para makipaglaban. Gusto kong protektahan sila. Tumalon si Will ng pasulong upang magsagawa ng isang pag-atake sa kanyang kalaban gamit ang kanyang espada. Ang kanilang mga sandata ay nagtama, at gumawa ito ng napakalakas na ingay sa buong Rig Garden. Pilit nilang itinutulak ang isa't isa gamit ang pisikal nilang lakas, ngunit sa isang biglang sandali, ay naputol ang espada ni Will Surfort. Hindi inasahan ng ating bida ang nangyari sa kanyang espada, habang ang halimaw ay parang natuwa sa resulta ng kanilang sagupaan. Matapos ang pangyayari, ay inilipat ang scene sa itaas ng tore, kung saan nababahala si Elfaria sa nangyari sa espada ni Will Surfort, at parang balak nitong puntahan ang ating bida, upang tulungan ito.
Dito na natatapos ang Chapter 28 ng Wistoria 1 and Sword. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!